huwag nyo sasabihin na puro tiwala. Tapos kapag hindi naman namin kayo hinahayaan, kasama ng mekaniko, pagpunta dito para bumili ng sasakyan. Kasi kami mga boss, kami ay nagmanloko ng tao at manlamang. Hi everyone! Dahil sa dami ng reklamo at kawalan ng kailangang permit, ay pinasasara na itong si Boy AC Garage sa lungsod ng Cavite. Magugulat kayo sa aksyon na gagawin ni Boy AC Garage sa pagpapasalang ito sa kanyang second-hand car shop. Panoorin natin ang video na ito. Katakot-takot sa dami ang nagrereklamo dito kay Boy AC Garage dahil sa mga sirang sasakyan na binibenta niya. Dahil dito ay umaksyon na ang City of General Trias at naglabas ng kaukulang notice of violation dahil sa dami na nagrereklamo at kawalan ng kailangang permit to operate. Ayon sa sulat, ito ay tugon sa mga reklamong natanggap sa opisina tungkol sa operasyon ni Boy AC Garage na matatagpuan sa Sitio Kiko Rosa, Barangay San Francisco. Ipinaalam namin sa opisina ni Boy AC Garage na merong notice of violation na inisyu sa establishment ni Boy AC Garage noong September 9, 2024 pa. Nagkaroon ng sumunod na inspeksyon noong October 29, 2024 at nagpataw ng cease and desist order dahil sa pag-ooperate ng walang kaukulang permit. Ito palang si Boy AC Garage ay sarado na dapat dahil sa dami ng reklamo dito kay Boy AC Garage at sa kawalan pala ng permit para mag-ooperate. Pero alam nyo ba kung anong ginawa ni Boy AC Garage? Ililipat ni Boy AC Garage ang kanyang mga siraing kotse sa ibang lugar. Ang video na ito ay kung saan inihahanda na ni Boy AC Garage ang paglilipatan ng kanyang mga binibentang siraing kotse. Panoorin natin ang video na iyon. Ayan, for checking muna tayo ng lupa. Sila bossing tumitirada. Dahil pinasara ng General Trias City ang Boy AC Garage dahil sa dami ng reklamo at walang permit, ay dyan naman mag-aasik ng lagim si Boy AC Garage. Kung alam nyo kung saan ang lugar na yan, ay pakicomment na lang para malaman ng lahat kung saan ang lugar na yan. Dahil panigurado ay magpapalit ng pangalan nitong si Boy AC Garage dahil kilalang kilala na siya na nagbibenta ng mga sasakyan na may malubhang sira. Upang mapigilan natin ang pag-aasik ng lagim nito ni Boy AC Garage, ay i-comment nyo kung sakaling alam nyo ang lugar na ito para mabigyan natin ng babala ang lahat ng posibleng mabiktima ni Boy AC Garage. Hanggat may nadadaya kasi itong si Boy AC Garage ay patuloy lang ito sa business niyang mahal na siraing kotse. Kaya para matulungan natin ang iba ay tulungan nyo akong hanapin kung saan ang lugar na yan. Ngayon naman ay tingnan natin kung ano yung mga salita ni Boy AC Garage kung paano niya nalinlang ang mga buyer. Kaya sa video na ito ay kapag narinig nyo ang ganitong salita ay umiiwas na kayo dahil isa itong uri ng pang-i-scam. Panoorin natin ang mismong salita na gagamitin ni Boy AC Garage. Good shifting, napakalamig ng aircon, nakamags na rin yan. Presentable paint, origam plate, mga bossing, buwang mga headlight, makakapal mga goma niyan, makinis pang pintura. Ayan, sariwa loob niyan mga bossing, oh. Walang mga pulit, mga upuan, naka-wooden na rin ang loob, automatic yan mga boss, power steering, power window. Lan, pakita mga makina. Pakita natin sa inyo makina mga bossing, ha. GLI to, EFI na siya mga boss. Ayan ang engine bay, naka-headers na rin. For AFE, napakatipid sa gasolina mga bossing. Yan. So, all goods yan. Kapag ganun ang sinabi sa iyo ng buy and sell, ay sigurado budol na yan. Mag-iingat ka na. Dapat kung maayos yung sasakyan ay ang sasabihin ni Boy AC Garage sa iyo ay yung tulad ng nag-change oil siya, pinalitan niya yung spark plug at belt, tapos ipapakita niya sa iyo yung engine cap na walang naghahalong langis at tubig. Tapos dapat ay bubuksan ni AC Garage yung makina at ipapakita na walang bula dun sa radiator. Ganun dapat yung gagawin niya. Hindi mahalaga yung sinasabi ni Boy AC Garage na maganda yung pintura, bago yung headlights, at makapal yung gulong. Dahil sa second hand naman talaga yung kotse, talagang maluluma yan. Yung malamig na aircon na sinasabi ni Boy Garage, since sobrang tagal na ng model ng kotse na yan, ay yung preyon ay mauubos talaga. Kaya yung sobrang lamig ng aircon ay kalokohan yan at pambubudol lang ni Boy AC Garage unless nag-refill siya ng bagong preyon na dapat iyon yung pinagmamalaki niya. Dapat sinasabi niya dun sa video niya na eto, pinalitan ko ng preyon tong kotse na to, kaya kapag binuksan yung aircon sobrang lamig. Dapat ganun yung sasabihin niya, pero hindi niya sinabi kasi hindi niya pinalitan yung preyon. Sa lahat ng sasakyan na binibenta ni Boy AC Garage
ay mukhang pare-parehas ang sinasabi niya. Wala man lang ginawang repair o kahit anumang precondition para pagdating ng bibili ay kahit papano maayos-ayos naman at hindi titirik yung sasakyan. Pakinggan natin yung mga pare-parehas na sinasabi ni Boy AC Garage sa mga binibenta niyang sira-sirang sasakyan. Panoorin natin ang video na ito. Tapos Toyota Revo na automatic transmission mga bossing na napakalamig ng aircon. Maayos pa ang pintura niyan. Buwang mga headlight mga bossing bago pa mga 4 na gulong. At maayos na maayos pa loob niya ito mga boss. And automatic transmission. Sariwa pa naman loob niyan mga boss. All power. Bigay na lang natin ito ng 168. Negotiable pa mga bossing dito sa garahe. Punta lang kayo. Tapos mga bossing, meron tayo ditong Kia Rio na 2013 model mga bossing. Manual transmission yan. Napakakinis ng pintura. Ang issue niya ay may minor dents. Makakapal pa naman mga goma niyan mga boss. So ito, Toyota Revo, bago rin ito mga bossing. Manual transmission. Makinis ang pintura. Ang ganda ng forma niyan mga bossing. Nakamags na rin yan. Makakapal mga goma. Ang lamig na aircon. 165 negotiable mga boss. Ayan, formadong Revo na yan mga bossing. 9-seater. Tapos meron tayo dito Toyota Altis na 2003 manual transmission mga bossing. 215 negotiable. Tapos meron tayo dito Toyota Big Body GLI mga bossing. 98 negotiable. Nakarehistro, malamig aircon. Ang issue niya faded ang hood, bubong. Ayan. Bigyan na lang natin to ng 95 negotiable mga boss. Para tayo dito new arrival na Honda Accord na manual transmission. Kompleto papel niyan, malamig aircon, nakarehistro din. 98 negotiable mga boss. Pero tayo dito Hyundai Accent, 265 negotiable, automatic transmission. Malamig ang aircon niyan mga bossing. Tapos meron tayo dito ang Kia Soul. Ayan mga bossing, 235 negotiable, manual transmission. Tapos meron tayo dito Toyota Big Body GLI mga bossing na automatic transmission. Bigay na lang natin ng 108 negotiable mga boss. Tapos Toyota Vios 215 negotiable, tas automatic na big body. Nakita natin yung mga presyo ng binibenta ni Boy AC Garage. Sa ganung presyo ay walang matinong seller ang magbebenta ng ganung kababang halaga kung nasa maayos na kondisyon ang sasakyan. Ang mali kasi kay Boy AC Garage ay hindi niya sinasabi na may sira pala ang sasakyan. Kaya mura ang sasakyan kasi hindi niya pinarepair. Para kang bumili ng junk sa junk shop at kailangan mo pang ipaayos dahil hindi ito tumatakbo ng maayos. Dapat baguhin niya ang pangalan ng business niya na Boy AC Junk Shop. Dahil kung ganun, walang magrereklamo dahil alam nila na basura ang bibili nila. Hindi naman masama ang maghanap buhay. Pero kailangan bang lokohin natin ang kapwa natin at kumapit sa patilim upang maiangat ang buhay natin? That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Jack and you're watching Biker Drone.